In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lively, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lively, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. Hallelujah, magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo. Welcome po sa In Christ City Church, ating 4 p.m. service. Bago po tayo mag-start, pwede po bang pakingitian po muna natin at kamayan yung ating mga katabi. Welcome po sa inyo. Sa mga nanonood online, welcome din po sa inyo. Salamat sa Diyos. Sige po, pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's clap our hands to our God, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Yes, God. Come on. Hey. Hallelujah. Come on. We sing to the Lord. Holy Spirit is here and His power is here. Anything can happen and it probably will. Something's very good, something good is going on around here. There's a light that shines to make the darkness appear. Power at the work, but there's nothing to fear. Something's very good, something good is going on around here. We say, this is our church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way the dark, let the flame of love burn higher. We say, this is a church on fire. Yes, God. One more time, we say, the Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something's very good, something good is going on around here. There's a light that shines to make the darkness appear. Power at work, but there's nothing to fear. Something's going good, something good is going on around here. We say, this is our church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church on fire. One more time. This is a church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way defeat the dark. Let the flame of love burn higher. You say, this is a church on fire. For the last time, you say, this is a church on fire. This is the Holy Spirit. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart, like the way defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church on fire. Yes, Lord. Hallelujah.
Come on, we clap our hands to the Lord. This is your church, God. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, God. We praise you, Lord. Come on, we continue to praise our God sa hapong ito, kapatid. Let's give Him our best clap. And we sing to Him. I will come to you with an open heart. Bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place. Your mighty ways. I will remember your mercy. Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Hallelujah. Come on, we sing to our God once more. I will come to you with an open heart. I'll bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy. Thank you, God. Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with a favor. Yes, Lord. One more time, you sing. Lord, your goodness and your love will follow me. Come on, proclaim it. Declare it in your life. I'm surrounded with a favor of the Lord. One more time, church. Your goodness, Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor. Yes, Lord. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness. Come on. Thank you, Lord. All the days of my life, I'm surrounded with the favor of the Lord. Come on, you sing it out. Lord, your goodness, come on, and your love will follow me. Come on. All the days of my life, I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness will follow me. All the days of my life, I'm surrounded. Come on, for the last time, declare it. This is His promise. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Salamat, Panginoon. This is your promise, God. Surely goodness and mercy shall follow me, Lord, all the days of my life. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You are good. Hallelujah. You are good, Panginoon. Hallelujah. You deserve every clap offering. Come on, pwede bang palakpakan pa po natin ang ating Panginoon? Yes, God, we worship you, we honor you. Ikaw ang Diyos na dakila at walang katulad. Yes, God. Salamat sa pangako mo, Panginoon, sa amin. That, Lord, sa pananampalataya at pagtitiwala namin sa iyo, surely, God, surely your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, Panginoon. Sa bawat araw ng aming mga buhay, andun ang kabutihan mo,
and kahabagan mo, Panginoon, sa amin. Surely, Panginoon. Salamat, O Diyos. Come on, church, worship Him sa hapong ito. By what we sang earlier, walang dahilan upang hindi natin ibigay sa Panginoon ang ating ngayon at bukas, ang ating buhay, ang ating puso't isipan. Yes, God. Karapat-dapat ka para dito, Panginoon. And Lord, as we worship You sa hapong ito, Lord, mold us. Change our hearts. Shape our lives, Panginoon, to what pleases You, God. At kung ano yung plano mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Lift up your hands to God. We worship You, Lord. Mold us. Teach us, Panginoon. Hallelujah. Shape our lives, Panginoon. Hallelujah. You are good, Lord. You are worthy. O Diyos, walang dahilan. Walang dahilan upang di manampalataya sa iyo, magtiwala. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Yes, God. We sing, church. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in Your hands, crafted into Your perfect plan. You gently call me into Your presence, guiding me by Your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through Your eyes. Now I'm captured by Your holy calling. Set me apart. I know You're drawing me to Yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me. Come on, people of God. Use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Will You gently call me, come on, into Your presence, guiding me by, yes Lord, we need You, Your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, teach us, God, to live all of my life through Your eyes. Oh, I'm captured by Your holy calling. Set me apart. I know You're drawing me to Yourself. Come on, church, we sing. Lead me, Lord, I pray. We sing. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Hold me, come on, You got
One more time, we sing to the Lord. Take me, Lord. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. Yes, Lord, I give my life to the potter's hand. Oh, come on, church. Worship the Lord sa hapong ito. Yes, God. This is our prayer, Panginoon. God, mold us, Lord. Teach us, Panginoon. Renew our hearts and our minds, Panginoon. Hallelujah. Let this be your prayer, church. Sa oras na ito. This is what pleases God. Hallelujah, Lord. Transform us, God. Oh, change our hearts, Panginoon. Teach us, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Come on, all together. Lead me, Lord, I pray. The potter's hand. Call me, Lord, call me. You guide me, lead me, walk beside me. I give my life to. One more time. Take me, Lord, we say, take me. Use me, Lord, use me. Fill my life, God. I give my life to the potter's. Shake my life, God. Call me, He'll guide me. Lead me, walk beside. Give my life to the potter's hand. Listen, take me. Come on, people of God. Mold me all together. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. We sing, call me, you guide me, lead me, walk beside me. Yes, God, I give my life to the potter's. Come on, for the last time, church, let this be your prayer. We sing, take me, mold me, use me, fill me. I give my life the potter's hand. You call me, God, call me. You guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the.
God. Hallelujah, Panginoon. Come on, let's clap our hands to the Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, gaya ng aming inawit, Panginoon, Lord, we surrender ourselves to you sa oras na ito, God. Lord, fix us, Panginoon. Change our hearts, God. Mold us, Panginoon. Shape us, Lord, na in the end, nandun ang glory mo sa aming mga buhay, Panginoon. According to your plans and your will sa amin, O Diyos. Sa hapong ito, Panginoon, Lord, buksan mo ang aming mga puso, isipan sa iyong salita, Panginoon. I know, God, that your words, God, Lord, gamit ito to mold us, Panginoon. Lord God, to change and transform us, Panginoon. Salamat, God. Sa iyo po ang kapurihan, O Diyos. Salamat at may Diyos na katulad mo, Panginoon. Walang katulad, Panginoon, sa pagdating sa bagay na yan, God. Salamat, Lord. Sa iyo kami magtitiwala. Pupurihin ka namin. Sasambahin ka namin, Panginoon. Muli, we love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Salamat sa Panginoon. Maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Tayo po online. Kayo po na mga nakikinig sa amin online. Sige po at hayaan nyo na the Lord will speak to you also. Paano sa Lord ay magsasalita sa amin. Ako naniniwala na aabot po sa inyo yan at magiging blessing po ang mga salita niya sa inyong pong mga buhay. So, sige po at gusto kong nang puntahan yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. But this is about recovery. No? Let me talk to you about the subject. The title of my message today, Receiving Something. Recovering something, rather. So, sige po, at ako po ay naniniwala that I believe everybody in here, no, na is recovering for something, no, that andun ka sa isang banda, no, na may mga pinare-recover sa iyo ni Lord, no. May mga bagay na pinapupuntahan sa iyo ni Lord upang kunin, no. Oh, hindi lang pinapuntahan, kundi kunin yung mga bagay na yon na po pwedeng matagal nang nakabinbinyan para sa iyo, no? Katulad nitong ating pong text na aking pong babasahin, no? Patungkol sa buhay nitong sila Joshua, no? That in the end ay tayo po ay makarating po at ma-receive natin itong mga bagay nito. Kanina, abang yun na nga, no, gusto kong lagyan ng konti ng kwento itong mga naging karanasan nitong bayan ng Israel, no? Tagal din silang no, for hindi lang naman, no, hindi lang ito for 40 years na nandun sila sa kanilang journey, no, sa wilderness, but ito yung promise, no, na nandun na binigay sa kanila, but that is more than 400 years. For 440 years, no, na andun sila. Process pa din. Di pa nila talaga narating, no, yung promise ng Diyos sa kanila. At pwede kong sabihin na ito ay pinapupunta na sa kanila at kunin na nila itong mga to because maybe this is already overdue, no, na dapat sila na ang nandoon but still hawak pa ng iba itong land na ito. Then the Lord want them to recover, kunin ang mga bagay. So, tingnan natin ito, ano, dito tayo pupunta sa ating pag-uusapan sa gabing ito, sa hapong ito, because ako naniniwala yung word na recovery, no, lalo na sa atin na mga Kristiyano, ito ay totoo po ito, no? Hindi ito yung parang hindi ko alam, no, saan tayo humuhugot ng usapan, but definitely, no, dito tayo sa text and context ng ating pong pag-uusapan. Mamaya pupuntahan natin ito. But gusto kong sabihin na ito ay nagaganap. No? It can and does happen. No? Magaganap ito. At, sabi ko nga kanina, I think wala naman dito, no, na walang pinare-recover ni Lord. Sa isang banda, no, pwedeng okay ka dito, pero sa isang banda, sinasabi ng Lord, kunin mo yan. That is yours. Sige, pwede ba palapakan natin sa Lord? Or, yun na nga, no? Sabi ko nga kanina na
ano ba pwede, yung sa'yo yan eh. Pwedeng inagaw lang yan ng enemy because kung titignan natin yung word na recovery, the action or process of regaining possession. Regaining possession or control of something stolen or lost. No? So, di ko alam, no? Napasayo na ba yan na nawala lang or yan ay matagal nang dapat sayo na yan pero hindi mo pa nakuha but hinawakan yan ng iba. But still, dyan tayo mag-uusap-usap sa hapong ito. Andiyan ka pa ba? May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. No? So, sige po, tuloy-tuloy tayo. At gusto kong basahin ang aklat ng Joshua chapter 10, verse 14 to 25. But before we are going to read itong ating text, at gusto ko lang, bigyan pa ng konting din. Ito, si Joshua, siya naman yung pag-uusapan natin. A new leader, who was about to settle in the promised land. Papunta pa lang. At ako naniniwala na ang madami sa atin, papunta pa lang tayo. Hindi pa tayo nakarating, but you're almost there. Sila, itong kwentong itong ating babasahin, naandun na sila, naapakan na nila itong land na ito, but hindi pa nila nararating talaga yung pinakasentro. But they're almost there. So siguro pwede ko din sabihin na habang pinakikinggan mo to, may mga bagay na yung mga promise ng Diyos, na that you're almost there. At ito yung gusto ng Diyos. Sa apong ito, baka pinaalahanan ka niya, na baka nakalimutan mo na nga to eh. Or hindi ko alam, paalahanan ka na sinasabi ng Diyos, kunti na lang, don't quit. Don't quit. Magpatuloy ka kasi that you're almost there. Makukuha mo na yan. Kasi sad, maraming mga tao, ako, experience ko yan, na yung mga tao na alam mo na, kunti na lang, bumigay pa. Andiyan ka na, dami mo ng dinaanan, dami mo ng fight, hinarap, but hindi ka nagpatuloy. So, hindi ko alam kung nasaan tayo sa kalagayan na to. Na sana, ang prayer ko, this sermon, ay matuto tayo dito. At hindi lang natin ito madidinig, itong usapan na meron tayo, kundi mabuhay tayo dito. Kunin natin to, hindi lang natin ito napakinggan, kundi ay hayaan natin mapangyari ito sa ating mga buhay. So that, siguro, hindi ko alam, meron ba dito gusto nang mag-quit? Because, na sobra na, napapagod ka na. Alam ng Diyos yan, pagod ka na. Pagod ka na, hindi ko alam saan yan, sa maraming mga bagay, pero gusto ko sabihin sa iyo na hindi ka lang naman din nag-iisa. At habang pupuntahan natin itong kwento nila Joseph, dito, ma-enlighten tayo. At siguro, wag na muna yung buhay nila Joseph, yung buhay ng bawat isa. Na alam ko na lahat tayo siguro dito napapagod na rin. Yung mga pinupuntahan natin, o ano yung kalawan, o ginagawa natin. But sabi ko kanina, I think that is normal because meron kang pinupuntahan. Meron kang pinupuntahan at nakakapagod talaga. Habang nandiyan ka sa journey mo, hindi po, yung titignan natin, yung ating pong babasa, hindi lang sila nandun sa napapagod, kundi at least yung kanilang, yung buhay nila nakasalang. At pwedeng nandun sila, hindi nila mararating yung kanilang pinupuntahan dahil along the way, mamamatay sila, pero nagpapatuloy sila. May kausap ba ako dito? Siguro, encourage ko lang kayo at then, oo naman, legit naman yung pakiramdam that sometimes pagod na tayo, dami na nating parang bigat ng mga hinaharap. Pero siguro, ulitin ko po na ito ay normal because meron kang pinupuntahan at meron kang nire-recover. At hindi madaling i-recover yan, dito sa ating pong titignang kwento, and in the end, makikita natin dito, mas more than pala to kaysa hinaharap ko ngayon. Siguro, ito yung gusto ko lang sabihin, bago ako magtutuloy-tuloy, don't quit. Huwag kang matras. Or, sabi ko nga kanina, huwag kang magbawas. Because sometimes, pagka nakita mo mabigat, ay babawasan mo. Huwag mong gawin yan. Ginalaw mo yung gusto ng Diyos at sa malimit na pagkakataon, bumibitaw na ang Diyos dyan. Ginalaw mo na eh.
no? At yung intention kasi ay ayaw mong mapagod, no? Ayaw mong lumaban. So bumitaw ka at hindi naman, no? Yung hindi ka bumitaw, bumawas ka ng plano ng Diyos. And then sinasabi mo, Lord, pwede ba ito na lang kasi ang laki niyan, no? But andun ka na iniisip mo na mahirap yan, di ko na kaya yan, no? At madaming gumagawa ng ganyan. But in this story, ano, sa ating pong pag-uusapan sa buhay nila Joshua, wala naman silang strength eh. Sabi ko nga kanina, etong mga to, walang training, walang, I think even yung kanilang mga equipment, baka nga ito, hindi ko alam saan kumuha ng equipment to, ng kanilang pakikipaglaban, baka may mga kalawang na siguro yan, whatsoever. Unlike sa kanilang mga enemies, yung kanilang mga gamit, because that is city na kung saan ay first class city, kaya nga tinawag na promised land eh. Because hindi lang sila parang nagsusupply para sa sarili nila, but andun sila na yung ekonomiya nila, pwedeng sila ay nagiging nag-export ng mga bagay-bagay. No? Because that city ay pwedeng, di ba sabi nitong mga spies, mainam yung lugar. Ang lalaki ng mga ubas doon. No? So, pwede na, andun sila, no? Even yung mga fruits nila, ay ini-export nila sa iba't ibang mga bansa. Pwede po yun, no? But, siguro, ang ibig ko lang sabihin, mataas yung ekonomiya nila, ay pwede silang mag-equip ng mga armas na mga dekalidad. So, unlike this Israel, no? Israelite people, hindi ko alam, no? Anong armas yung kanilang mga dala-dala, but napatuloy sila sa fight. No, hindi sila nagbawas. Hindi sila nagsabi na, Lord, pwede bang wag na lang yang kainan? Kasi masyadong sobrang stronghold yan. They're very powerful. There are a lot of giants there. Di ba yun ang sabi? Pero hindi sila nagbawas. Nagtuloy-tuloy sila at nirecover nila yung mga bagay that in the end ay mapapasa kanila. Sige, palapakan mo si Lord. So, meron pa tayong pag-uusapan pa. No? So, salamat sa Diyos sa bawat, So, sa bawat pagsama niya sa ating tuwing may pinagagawa sa atin ng Diyos. No? Kasi, kapag ang Diyos ang kasama natin, mamaya, dami natin pwedeng makuwang aral dito na wala tayong dapat ipangangamba. No? So, pwede, even in this our experience right now, pwede mong sabihin, wow, ganda itong ating pag-uusapan. Oo naman. No? Pero dapat ay hindi lang to dito sa lugar na to natin nasasambit, but that in the end ay dapat bigyan natin to ng pansin at pag-isipan kung paano natin to gamitin sa labas. No, dami ng sermon na ibaba sa mga churches, no? Even in this church, no? Glory to God. But ang madami ay tapon kasi pagkatapos ng ang mga tao naglalabasan o lumabas na sa lugar, no, iniiwanan yung mga bagay na kanilang nadinig. No, kaya bakit ko sinasabi na bigyan nyo ng halaga to at huwag nyo tong itapon. No, ako naniniwala na napakalaki nito at magiging gamit ito sa atin, no, magiging tulong ito sa pagtagumpay natin. No, but if this sermon ay mapupunta lang ito sa isang salitang maganda, so that in the end, ay tapon din natin to para ano pa, no? Na makikinig tayo ng kanyang mga salita. Because the fight is more than when you are on the outside. No, hindi to. Ang fight nandun sa labas. Na pwede ito, madidinig mo, ini-encourage tayo ni Lord, binibigyan tayo dito ng understanding, no? At yung mga sikreto na paano lumaban upang gamitin sa labas. Ako naniniwala na, totoo naman, no, glory to God, magaganda usapan dito. No, walang, glory to God, no. Tama naman, kapag si Lord ang pag-uusapan, definitely maganda. Hindi pwedeng hindi. So, anong ibig kong sabihin, no? That you have to prepare for that fight. No, hinanda tayo. At ako naniniwala na itong usaping ito o itong ating madidinig ay ipinahahanda tayo ng Diyos sa mas malaking laban, no, na po pwedeng hindi mo pa nakikita, nahaharapin mo. No? Si Lord ay hindi natin pwede siyang pagbintangan because bago dumating yan,
ako naniniwala na nilagyan na tayo niya dyan ng understanding. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? So, sige po, let me read to you Joshua chapter 10, verse 14 to 25. Ito yung kwento nitong text at yung buong context. Mahaba ito kasi hindi naman to, try lang natin to kunin ang pinakamensahe nito, but laki ng kwento nito, so hindi kaya kunin ng isang oras. But we will try to compress this text and context. So, etong kwentong ito, wala na sila sa wilderness. Pumasok na sila sa boundary ng promised land. But hindi pa sila nakapasok sa pinakasentro. Doon pa lang sila sa pasimula. Bago sila nakapasok dyan, etong bayan ng Israel ay ang dami na itong dinaan ng fight. Madami na itong dinaan ng fight. Marami ng mga lugar na dinaanan nila na hinarangan sila but na di sila napigilan. Di sila napigilan. So doon pa lang sa simula, pinigilan na sila na hindi kayo makarating dyan sa promise na yan. Itong kwento, nandun tong 5 hari dito sa lugar na to, itong promise na ito, itong Canaan. So nung marinig nila na, teka muna, parating itong mga tao, itong mga Israelite people, alam nila yan, galing yan sa Egypt, kung saan yan galing, alam nila ang kwento niyan. Then nandun sila na parang nagkaroon sila ng pangamba dahil madami na itong napanalunang battle. At eto tayo ng next, papasok na sa atin. Ito po yun, nag-usap-usap itong 5 bansa. Itong 5 kings. Grabe naman. Kung titignan mo, yung fight nitong mga tao na, hindi naman to mga pwede mo sabihin na mga elite. Hindi po. I think wala naman talaga yan sila sa simula lang. Siguro experience lang, but wala silang training, wala nagturo sa kanila, walang kampo na para, wala silang equipment. Andun sa disyerto, hindi ko alam paano kumuha ng armas yan. Pero ang isang bagay na alam ko, kasama nila ang Diyos. Teka muna. At ano pang pag-uusapan? Kung kasama mo ang Diyos, ano pang pwede pang gawing dahilan? Na para sabihin mo na kulang pa tayo. No. Ito, kinakausap tayo ng Diyos dito. That maybe ikaw din to na sinasabi na, wala akong kakayanan. Hindi, mahirap umarap, ilaban ang buhay. Kaya wala talagang pwede, Wala sa church na pwede magsabi, kayo na lang yan, pastor, ako wala. No, teka muna. Si Lord ay kaya niyang kausapin yung pinakamababa at that and then pwede niyang sabihin, go at magtatagumpay ka. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? So, sige, tuloy natin itong kwento. At least nakita natin yung background nito bago natin babasahin. Ito ay andito na sila. Humaharap na sila dito sa 5 hari na to. Na wala nang, so siguro sa simula talagang andun sila sa kanilang pag-iisip na hindi tayo kaya ng mga yan. Ilang piraso lang yan. Kaya ako nasabing ilang piraso because bago to pumasok sila dyan, halos ubus na sila kasi kung balikan mo yung Bible, na bago sila pumasok dito, may istansya ang Bible na nung makita ng Diyos itong buong bayan ng Israel that time na wala nang ginawa kundi magreklamo, tinawag niya si Moses at sinasabi niya na nadidinig ko ang reklamo ng mga tao. Wala nang ginawa kundi magreklamo that and then nagdesisyon ng Diyos na hindi na nila makikita ang pinangako ko sa kanila. Di ba? Balikin yung Bible. And then sabi ng Diyos kay Moses, 20 hanggang pataas, mamamatay silang lahat. Yung generation na yan, di nila makikita ang pinangako ko. Itong mga bata na lang ito. Itong generation na lang na ito ang siyang aapak dun sa promise. So, dito makikita din natin, pwede ko ito tignan that mag-ingat tayo ng kakareklamo. Baka hindi natin mahahanap na at makita yung promise ng Diyos. Madami na akong nakikita ng mga tao, lalo na mga Kristiyano na wala nang ginawa kundi magreklamo. May peron tayong pattern dyan. So that in the end, hindi natin pwede baliwalain to. That sometimes, sinasabi natin, bait naman ni Lord. Bait ni Lord. Kita mo, 20 up. Sabi niya, hindi na. Papatayin ko yan sila. Sorry sa word, but that is the story. So, at
kung tingnan ko to, kukunti na lang to, mga bata na to na aarapin itong 5 nations, 5 kings, na sophisticated yung pwedeng armas because that place, no, economically, maybe, there are power, no? Nandun sila, promised land nga no? So, talagang maganda yung lugar, no? So, hindi sila mahirap. But, sige, tignan natin. Verse 14, dito na ako pupunta para at least kabit na natin tong kwento. Andun na sila, sumusugod, at they are excited. Itong mga young generation na to, ang excited na mapuntahan at maapakan yung promised land. So, eto, no? Sabi, and there has been no day like that. Oh, bigat dito Kung titingnan mo to, saan galing to? Galing to sa sitwasyon. Sabi ko nga kanina, ay bago to makarating dyan, dami ng fight itong dinaanan. Pero sabi nitong verse 14, wala tong katulad. Hindi to katulad ng mga fight na dinaanan nila. Naiibang fight ito. Kaya ang sabi dito, and there has been no day like that before it or after it. Pwedeng na, hindi na to. Wala na to katulad ng kanilang experience at sa future nila. Mabigat na laban ito. Wala na tong katulad. Ito yung naharap nila ngayon. Friends, kita natin bigat ng dinadaanan. At hindi naman sila mga equip. Wala. No? But sabi bigat. Sabi dito that the Lord heeded the voice of a man. No? Sabi dito, of the Lord fought for Israel. Then Joshua returned and all Israel with him. Ito, tinuloy-tuloy na lang yung kwento. Nagsimula hanggang sa katapusan, pero paghimahimayin ko to. No? Sige, basahin pa natin. To the camp at Gilgal, the Amorite kings executed. But these 5 kings had fled and hid themselves in a cave at Makeda. Teka muna, no? Ang bilis ng fight ito, dating mga mayayabang. Sabi, 5 bansa tayo, 5 hari, harapin ng mga yan. But in this case, and in this situation, sabi, mga nagsipagtakasan na ito mga to, hid themselves in a cave, nagtaguan sa kuweba. Sabi, at Makeda. And it was told Joshua, saying, the 5 kings have been found hidden in the cave of Makeda. So Joshua said, rule large stones, sabi dito, against the mouth of the, grabe lang si Joshua, no? Na abang nandun siyang nakikipag, hindi ko alam patayan Yan yung sabi dito, no? But nandun siya sa kanyang sentido, intact pa rin yung kanyang mind. Sabi sa kanya, Joshua, nakita namin yung 5 hari, nandun pumasok sa kuweba. At pwede, no, dagdagan ko lang, takot na takot. Pero sabi ni Joshua ay, teka muna, nakikipag-fight pa ako dito. Tapusin ko lang itong laban ko dito at pagkatapos nito, pupuntahan ko yan. Grabe yan, no? Hindi naman pwedeng, hindi yan ang usapan. Ganun ang usapan kasi nasa kalagitnaan sila ng patayan. Then maririnig mo, of course, si Joshua, hindi ko alam paano sumasagot. But nandun siyang intact yung kanyang pag-iisip. No? At in the end, kikita natin, no? Hindi tayo pwedeng sirain ang enemy sa anumang trouble. Sige, palapakan mo si Lord, no? So, sabi dito in verse 18, so Joshua said, rule large stone against the mouth of the cave and set men by it to guard them. Mayroon siyang command, no? And do not stay there yourselves, but pursue your enemies. Grabe pa ito, no? No, hindi pa, no? Pursue your enemies and attack their rear guard. Do not allow them to enter their cities kasi nasa labas nga sila Doon sila sumalubong at sabi ni Joshua, huwag nyo nang payagan yan, makabalik pa yan doon sa city na yan nila. At pwedeng iniisip ni Joshua, manggugulo pa sa atin yan pagdating natin doon. Dito palang patayin na natin sila. Grabe usapang, teka muna pastor, ano ba to? Ano ba to pastor? No? Ito ang Bible. No? Ito ang Bible. No, kala natin, sabi ko nga kanina, pa-cute-cute. No? This is us. No? Ito yung ating kalagayan that we are at war. No, pa-cute-cute. Cute-cute.
Ito. So, sige, tuloy pa tayo. No? Anong sabi dito? For the Lord your God has delivered them into your hand. Oh, God. No? Anong word to? Ando na sila, no? Sa usapan. No. Sinabi na yan ng Diyos. Wala na yan. I-deliver yan sa atin ng Panginoon at wala na yan sila. Wala na yan silang magagawa. No? Andun yung assurance. Friends, hindi ko alam, no? Ang dami nating fight. Oo, wala nang problema. Pagod na tayo sa laban na madami, but andun yung assurance that, ano to? Sa kanilang ba to? Atin din to. Ano sabi ni Joshua? For the Lord your God has delivered them into your hand. Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. No? Sa iyo to sinasabi ng Diyos eh. No? Then it happened. Oh, goodbye. Wala na. Past tense. Nangyari na lahat. Delivered yung promise. While Joshua and the children of Israel made an end of slaying them with a very great slaughter. So, sobra, no? Hindi ko alam, Lord, grabe ka, no? But ako, hindi ka na ma-amaze dyan. That in the end, talagang kakalat ang enemy, nakadapa. No? Patay. So, eto tayo eh. No? That sometimes di natin to nakita. Na ang akala natin ang buhay ay dito, no? Yung parang, hindi ko alam. No, parang, ano ba itong buhay na to? Parang wala naman itong pupunta. No. You are wrong. No? Hindi mo alam ang Bible. No? Hindi totoo yan na nasa isip mo. The enemy is a liar. Yun yung ilalagay niya sa'yo. O itong tugtong, till they had finished. Tinapos nila ang fight. Friends, no? Pwede ito, tignan natin to as pattern. Na pagka may sinimulan ng Diyos ng laban sa'yo, tapusin mo. Upang makita mo yung victory. Kasi ang madami, nagsimula, pero hindi tinapos. Dami na ako nakitang ganyan. Sinimulan, binitawan. Hindi ko alam, dahil sa selective, sabihin, ang laki-laki nito. Mahirap to. O, sige, bitaw ka. Pero, teka muna. Huwag kang sumigaw ng victory dyan because walang victory dyan. Hindi mo tinapos yung fight mo, pero in this case, sabi, till they had finished. No? That those who escaped, no? Sabi dito, entered fortified cities. Sabi, pati yung mga nagsipagtakasan as kung ano yung instruction ni Diyos sa kanila, wag nyo nang palampasin yan at patakbuin. Patayin nyo nang lahat yan. O ito, grabe yan, no? Medyo mabigat yung kwento, but gusto ng Diyos na maintindihan natin to because even in our time today, meron tayong fight. May kausap pa ba ako dito? So verse 19, sige, tuloy pa tayo. Ano sabi ni Joshua? And do not stay there yourself, but pursue. Hindi, teka muna. Verse 21, sabi dito, and all the people returned to the camp, to Joshua at Makeda, in peace. Grabe yan, no? Patayan eh. No? Limang nation. Almost inubos nila yung soldier. But that in the end, after ng fight, ang sabi dito, may kapayapaan, friends. No? May kapayapaan sa Lord. May kausap ba ako dito? May kapayapaan sa Lord. Yun ang na-miss natin. Nakakala natin sa Lord ay kaguluhan at puro takot whatsoever. But in this case, dito nakita natin, and sabi, and all the people returned to the camp to Joshua at Makeda in peace. Grabe, pagpag lang. No, sana ganun tayo. No? Na hindi tayo affected. At sabi dito, no one moved his tongues against any of the children of Israel. Keep quiet silang lahat. Huwag na tayong magsalita laban sa mga to. Matitindi pala to. Parang yung nangyayari ngayon sa Israel. No? Kita nyo, hindi ko alam kung kayo ay updated, no? Na ilan na, 2 linggo na ata yung battle dyan ngayon sa Middle East. At talaga namang, week pa lang, days pa lang. Grabe naman, no? At itong gerang ito, yan yung gera ngayon, no? We have makita natin na yung Diyos ng Israel that this day,
No? Ito din yung Diyos ngayon, no? Gumagawa ngayon dyan. No? Makikita natin, ang mundo nagugulantang. Grabe ang Israel. Oh. Silang pumatay nitong head ng Iran. Weapon nilang ginamit yan. No? Na that in the end, itong pinakamabagsik na leader ng Iran na nananakot sa buong mundo at trouble sa buong Middle East. Ngayon, makikita natin, wala na yung ulo. At still, nandun sila ngayon na lumalaban. No? At kung titingnan mo, yung Israel, tuldok lang sa Middle East. Pero wala kahit isa na nagsasalita laban sa Israel ngayon. Nakita nila yung grabe yung armas ng Israel. No? Na, teka muna, dati ingay nila pagdating sa ganyan, ginaano nila ang Israel, itong mga bansa na nasa paligid nila, at ito yung mga Arab and Muslim country. But wala ngayon, ilang linggo na yan, ilang linggo nang may war dyan, na isa sa kanila wala ang nagsasalita laban sa Israel. Bakit? Anong sinasabi? Subukan nyo kami. Grabe yan, no? Ito sabi, no one move his tongue against any of children of Israel. Sige, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Then Joshua said, open the mouth of the cave. Ito, tapos na. O sabi ni Joshua, tapos na yung fight ko dito. Andito na ako. Nasaan yung hari? Ito ba nandito? Buksan nyo ang bato. Kita nyo, no, yung fight, no? Ako, inilagay ko lang naman yung kwento. Walang labis, walang kulang to. So makikita natin na meron talagang fight. At yung fight ay, sabi nga, hindi to yung parang na-experience nung nakaraan. Hindi to katulad at hindi na to matutulad siya dati. Sobrang fight ito. No? No? Verse 23. And they did so and brought out those 5 kings. Nilabas. So hindi ko alam itsura nitong mga mayayabang na to eh. No? No? Itong mayayabang na hari na to, no? That in the end, pwede ko itong tignan that this is our enemy na wala nang ginawa kundi mag-aatungal na lang at magyayabang. Pero that in the end, nakita natin yung ending. Ano itsura nitong mga to? Takot na takot. Sabi, and they did so and brought out those 5 kings to him from the cave. The king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, and sabi dito, the king of Lachish, and the king of Eglon. So, 5 kings. No? So, it was, sabi, teka muna haba, no? But, hindi, dito, hindi naman putol-putol to eh. No? When they brought out those king to Joshua, that Joshua called for all the men of Israel and said to the captain of the men of war who went with him, sabi dito, come near, lapit kayo. Grabe ano, sobra din ano, hindi ko alam. Sabi ni Joshua, lapit kayo, tignan nyo itsura nitong 5 mayayabang na to. No? Eto, sabi niya, come near, put your feet on the necks of these kings. Sabi niya, kulang pa yung salita. Definitely, siguro, grabe yung command, no, with power. No? And they draw near and put their feet on their necks. Ito yung experience, so hindi naman to parang katang-isip. Then sabi dito, Joshua said to them, do not be afraid. Oh, meron tayong ebidensya ngayon. Oh, look at these 5 kings. No, do not be afraid. Habang apak-apak nila ng 5 na to, mga buhay pa to eh. No, and then sabi niya, do not be afraid. Do not be dismayed. Be strong and of good courage. For thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. Oh God, in the future, sabi, teka muna. We have our, yung pattern. Kung ano ang nangyari sa mga to, sige, subukan nyo. At kayo na mga sabi niya, people of Israel, do not be afraid. Dahil kung ano ang nangyari dito, ito din ang mangyayari doon sa mga enemy. No? Na haharapin niyo. Sige, pwede ba palapakan natin si Lord? Hindi ko alam, no? Hindi ko alam, no? Nakikinig ba kayo na parang nakikinig o kinakausap kayo ng Diyos dito? Hindi ko ito sinasabi para isabihin lang sa inyo, di magbasa na lang kayo ng Bible nyo. But, hindi po. Ito po ay sinasabi sa inyo so that in the end ay dapat dito tayo mabuhay. May kausap pa ba ako? Ano? Ulitin ko po, hindi talaga pwede yung salita dito na pa-cute-cute. Kristiyanong pa-cute-cute.
May 5 kings nandyan, humahabol, hinaharangan ka sa mga bagay na pinupuntahan mo. Buti sana kung 5 yan, may kasama niyan mga sophisticated, mga well-trained na mga sundalo. No? At pa-cute-cute ka, ano yan? Hindi mo makikita yung land o promise ng Diyos. Because yung promised land, hindi yan pupunta sa'yo. Ikaw ang pupunta dyan. At para marating mo yan, madami kang mga kings. Harapin. Ano mga pangarap mo? Ano mga naririnig mo ka, Lord? Hindi yan nangyayari nang wala lang. Natutulog ka, pagising mo, nandyan na. Hindi totoo yun. Dahil kailangan mo yan puntahan at harapin yung mga hahat lang dyan. Dahil marami dyan, hindi yan mag-give up at hindi yan basta na lang ibigay sa'yo. Dadaan ka ng laban, harapin mo sila, i-fight mo sila. Ang tanong, ginagawa ba natin? That no wonder, ang madami hanggang ngayon. No? Hindi ko alam kung asa lang ba yan, pero ako pwede ko sabihin, forget that. Kung hindi mo yan hinaharap at pinupuntahan. At natatakot ka. That in the end, ay, dito na lang ako. O, diyan ka na lang. No? Pero huwag mo nang banggitin yung mga promise. Wala. May ganyan eh. Kaya nga sabi ko, may mga sermon ako, dami ko nakitang Kristiyano namatay na, ano ba? Namatay ito ng parang, hindi ko man lang nakakita ang ganda ng buhay dito, namatay hanggang sa kamatayan ay kailangan mo pang ipagsugal ang bangkay nito. No, experience ko. Kristiyanong namatay. Pastor, pwede po ba? Kristiyano po. Hindi natin member. Sabi ko, pagdating ko doon, akala ko ba Kristiyano to? Ba't puno-puno ng sugalan to? Ano ba yun? Then sabi sa akin, Pastor, wala po kasing pangkabaong. Kaya, trouble, kamatayan na lang nito ay pangit pa. Because of this. Akala ay ang lahat magic. Hindi lumaban sa buhay. Hindi pununtahan yung promise ng Diyos. Inantay na darating sa Kanya. Hindi, wala pong ganyan. Yung mana na binabagsak sa kanila, hindi pumapasok sa tent. Kinukuha nila sa labas. Meron siyang ginagawa. No? May kausap pa ba ako dito? Sige, palapakan mo na lang si Lord. So sabi do not be afraid nor be dismayed. Be strong and of good courage. For thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. So madami pang fight, but pareho lang yan, sabi ni Joshua. Kung anong nakita niyo ngayon. Kaya nga, si Joshua, kayo, gusto kong paramdam sa inyo na hindi kayo nananaginip at hindi lang parang akala niyo ay nandun kayo sa parang nag-hallucinate lang kayo. Patunayan ko sa inyo na totoo to. Apakan niyo lig nito. Ganda, no? Dahil maraming Kristiyano nangangarap lang. Ang mga salita ng Diyos ipinapangarap, but andun sa kaisipan na hindi naman totoo yan. Pagkasabi sa katabi mo, trouble. Lord, I have 5 points. May oras pa ako. No. Pero siguro bago ko po kayo dalhin sa 5 points ko, so dito ay dapat maintindihan natin na itong fight na ito ay malaking fight ito. Pwede ko sabihin na pambihira itong kwentong ito. At hindi lang siya mapupunta doon, kundi magkaroon tayo ng understanding that pwede din itong ma-experience natin. Itong kalaki ng fight na to. No? In this story, the children of Israel were about to possess the promised land. Ando na sila nasa loob na sila Actually, hindi na lang boundary. Nakapasok na sila, but kailangan pa nilang talunin itong 5 hari na ito bago sila talaga tuluyan. But sabi, itong pangyayaring ito ay wala to nila pa na experience before at hindi na nila ito ma-experience in the future sa sobrang laki ng fight na to. Lord, 5 kingdoms joined together to fight Israel. No? Meron akong gustong sabihin dito na that sometimes
Naloko tayo, na andun tayo na, hindi mangyayari sa amin yan. Anak kami ng Diyos eh. Di ba? And sometimes andun tayo na, wala, okay ang buhay. No? Hindi kami matutrouble whatsoever. Meron kaming Diyos. Totoo naman, meron tayong Diyos, pero yung trouble, andun. Because kung i-pattern natin to, bakit? They are legit. No? They are legit. No? Sila talaga ang legit na mga anak ng Diyos. Pero bakit sila pinayagan ng Diyos na pwede naman na ako nang bahala sa inyo, dumaan kayo dito, at itong mga to, dito, ilihis ko kayo at hindi, ihulog ko lahat sa bangin yan. Punta nyo, promise lang. Pero hindi. Kailangan nilang harapin yung fight at sige. No? Yun yung metaphor ng Diyos. Ay, yun yung sistema ng Diyos. Yun yung protocol ng Diyos. No? Even in our time today, that meron tayong battle na harapin. Sige, palapakan mo si Lord. Go. No? Pinaintindi sa atin ni Lord so that and then, nandun tayo, Lord, bakit? Bakit? O, sagutin kita. Malapit ka na sa promise mo, kaya ka nandyan. At kunti na lang yan, ilaban mo yan. Kasi kunti na lang yan, makukuha mo na. Kung ano yung dapat mong makuha dyan. Di tapos. Di ba? Hindi, mahirap to. Atras na tayo. Hindi ko alam. Negosyo ba yan? Hindi ko alam. No? Sa lahat ng bagay. No? Parang illustration ng Bible, sinasabi na tinulad tayo sa isang babaeng manganganak na habang ang bata ay lalabas na, binagit ng Bible. Intense yung nanay sa sobra, pabigat ng pabigat yung nararamdaman. Kasi habang andun sa pabigat ng pabigat, andun na yung time na iluluwal niya na yung bata. And that is also our story. No? At ang madami ay pagdating dyan, bumibitaw. No? Pakisabi sa katabi mo, goodbye. No? Titreten pa natin si Lord, kunti na lang, bibigay na ako. Don't do that. Dito, nakita natin, no? Ang Bible, nagsasabi that Joshua engaged into war with them. No? Talagang engaged, no? Hindi yung parang declared na, sige, andito kami, makikipagdigma kami sa inyo. And they fought strongly. Hindi lang naman engaged na parang that and then, lalamya-lamya ka, wag na lang. Atras ka na lang kasi hindi ka rin naman pala mananalo eh. Hindi mo binigay ng todo eh. But yung fight nila, ako naniniwala, no, that they fight or they fought strongly. Binigay nila yung best. No, yung best. Hindi yung, paano ka mananalo? Binigay mo yung parang mga pichi-pichi. Kinip mo yung mga magaganda. Tapos binigay mo yung fight mo, ito, mga walang kwenta. And that is your fight. Hindi ka mananalo dyan. Dapat binigay mo yung best mo sa fight mo. Sorry Ako din to, kinakausap ko ni Lord. Hindi ko alam, sa lahat ng ating binibigay, dapat best. Hindi bigay lang, but yung binigay mo ay hindi the best. Hindi ka mananalo. Eto sila, binigay nila yung fight nila. No? They fought strongly. Hirap ng no? Walang understanding or tigas talaga ng ulo. No? But I think si Lord nag-speak talaga, di ko alam. Pakisabi sa katabi mo, bigay mo yung best mo. Or else, no? Yun ang totoo. Sobrang laki ng gera, sabi nitong ating binasa. Alam nyo, yun na nga, kung itutuloy natin, ano sabi ng Bible nitong context at yung context nito? The sun stood still. Na ang araw, pati yung araw, na-stop ang kanyang pagbaba. In-extend ng Diyos yung fight, yung araw, di ba? Kung isipin mo, yung araw, bababa na yan ng 6 p.m. Pero in-extend ng Diyos yung araw, hindi bumaba. Because of their fight, binigyan sila ng, ano ba pwede dito, yung opportunity. No? Bilisan nyo na yan. Huwag nyo nang padaanin pa yung bukas. Pahabain ko tong araw na ito so that, alam ba yan, makikita mo, bakit pati yung araw pinatigil ng Diyos?
no, para sa mga tao na to, mga anak niya, kayang gawin ng Diyos na patigilin ng araw para sa iyo. Grabe, no? Grabe, hindi ko alam, Lord. Tulungan mo kami, no? Sobra-sobra yung pagkaintindi namin kung sino ka sa buhay namin. But bakit ba kami takot na takot? Lord, help us. May oras pa ba ako? Hindi ko alam. No? Sabi ko nga kanina, pwedeng andito ka kanina, bago dumating, takot na takot, pagod na pagod. No? Yung isang linggo mo, titinignan mo, pagod na pagod ka na, pagkausap ka ng asawa mo, sabi ko, ba't ka nagkakaganyan? Pagod ako. No? Pero dapat nandun yung understanding kung sino may nagtanong, pwede naman sabihin na okay ka lang napapagod, normal lang yan, kasi may ginagawa ka. May pinupuntahan ka, meron kang nire-recover sa mga bagay na nawala sa iyo o hindi ko alam para sa ibang mga tao. Kaya tama lang yan, pagod ka, kasi lumalaban ka. Ano pagkakaiba nun? No, meron kang ganong understanding, hindi mo na pwedeng gamitin yan, and then sasabi mo, wala ako sa mood ngayon, pagod ako. Pwede ka mapagod, that is normal, but hindi dapat nagagalaw. No? Mamaya pupuntahan ko yan, hindi yan ang naging karakter ni Joshua. No? Ikaw muna. Punta na tayo sa points ko. Wala pa pala akong points eh. Ito. Tangko na yung points ko kasi 5 to. Mag-overtime tayo. Gusto niyo pa ba? Uwi na tayo. I think okay naman na eh. Ano pa ba? No? Very clear naman ako. Pwede ko na ito tapusin eh. And then, ano pa ba pag-uusapan natin dito? No? Hindi ko alam. Yung ayaw na lang talaga makinig ang hindi kukuha ng understanding dito. Pero since may oras pa naman ako. Kaya po nakikinig online, sige po. No? Alam ko, kinakausap din po kayo ng Diyos. Hindi ko alam ang kalagayan ninyo. No? Maybe you're first timer. Andiyan ka sa kwento mo na almost you're very pagod na. No? But dito si Lord ay sumasagot ng mga tanong natin. At that in the end ay gusto tayo i-comfort ng Panginoon. At sabay-sabi, don't quit. Lalo na kung may kinalaman yan sa ikagaganda ng buhay. No? Sa family, sa sarili. No? For the kingdom of God, don't quit. Dito, kung titignan natin at babalikan natin, Joshua says, nung habang siya ay lumalaban sa isang side at merong bumulong sa kanya na nakita namin yung 5 hari nandun sa isang side, then Joshua told them that, hold them right there. Hayaan nyo, ilagay nyo muna siya, i-contain ninyo siya sa isang lugar, ilagay dyan. Because nandun siya sa kalanyang sitwasyon na lumalaban pa ako dito. Grabe yung fight, ano? Na. Ganun ba fight mo? Hindi pa tapos yung fight, meron nang nakaumang dito. Pero hindi yung parang, ano ba to? Hindi pa nga tapos to, ito na naman. Pero si Joshua ay andun siyang, Joshua is in control. At ito yung point number 1 ko. The control. Pakisabi sa katabi mo, control. Andun ka sa sitwasyon that ano man yung kalagayan, control mo. Kasi kapag control mo, walang problema. No, tama yung sagot ni Joshua. Sige, okay lang. Antayin niyo ako dyan. Basta, eto gawin niyo. Nakapagbigay pa ng instruction. Takpan niyo yung bungangan ng cave. And then bantayan niyo. Pagkatapos ng fight ko dito, pupuntahan ko yan. Grabe, control. No? Yun yung dapat eh. Na kahit nandiyan ka sa fight mo, no? Andun kang control kasi may darating. But in the end, nandun ka na tama yung decision mo. No? Hindi ka nagreklamo. Kanina sabi ko, saan ko ba hanapin yung control? No? That sometimes, wag na tayo lumayo sa mga sarili natin. Pwedeng nandun ka, may weakness ka dito, ito yung kahinaan mo, pero hindi naman niya magiging lisensya. No, Lord, may hina ako dito, may hina ka dyan, ginagamit mo na lang yan. Bakit itong mga Israelite, they are weak, sa larangan ng labanan, but they fought. Hindi na sinabi, Lord, wala kaming kakayanan, paharap mo sa amin yan, 5 hari yan.
Marap sila sa fight, nilabanan nila, and kinuha nila yung control. No? Friends, kontrolin mo yan, kahinaan mo. Huwag mong hayaan yan ay nagtutuloy-tuloy yan sa buhay mo. Example ko lang naman, dami ko pwedeng gawing example. No? So, punta lang na natin yung sarili para huwag na tayong lumayo. Diyan ang gagaling ang lahat ng mga talo mo. Hindi mo yan kinontrol. Hinayaan mo yan na manatili yan na galawin ng enemy. 5 kings, 5 authorities ang nilabanan at pwedeng nilalabanan mo. Nilalabanan natin, no? But in this story, so kita natin yung control ni Joshua sa situation. So, mahalaga ito. Na mahalaga sa simula ay kontrolado mo. Kasi doon pa lang, pag hindi mo na yung control, akalimutan mo na lahat. No? Because ano ba pwede? You have your mission. Meron ka pinupuntahan. Kung dito pa lang, hindi mo na yan pinanalo. So, hindi mo yun marating. Joshua needed to deal with his control. Andyan yan eh. So that he could finish his conquest. No? Meron siyang pinupuntahan. At meron siyang ano ba pwede? Yung tinatapos. So point number 2. Tuloy na ako para tuloy-tuloy tayo, no? The conquest. So dapat merong kang tinitignan, saan ka pa talaga papunta? At ano ba talaga gusto mo? At saan ka pa dinadala ng Diyos? At ano ba yung plano ng Diyos? Dapat merong ganun. No? Kasi para at least magiging gamit mo yan so that dito pa lamang sa simula, dapat kontrolado mo na kasi kailangan mo magkontrolado yan kasi meron kang kino-conquest. Kasi yung iba, walang pangarap, walang vision. Sabi ng Bible, people lack of vision perish. Walang sight na ano ba? Ito, maging ako. So, tuloy-tuloy pa ako. Ano? Friends, we need to conquer. Ano ba? Tama ba ako? Yung andong kang nahahamon ka sa mga bagay-bagay na yung pinupuntaan mo ay nahahamon ka. So, merong ganung klase ng dapat na andun ka sa ganun pag-iisip. Kasi ako, naiintindihan ko to. Sabi ko nga kanina, ang church natin sa ngayon, medyo andun ako kasi parang hindi ko alam, no? But I think ako, maliwanag naman ako sa direction ng Diyos na bago magtapos itong taon na to, 3 churches in Christ City Church na dapat maitayo natin dito sa buong sa city ng San Jose. And right now, nandun kami, negotiation dito, negotiation doon, di nyo lang alam. But siguro ito, sama nyo po kami sa panalangin because kasama kayo sa fight dito, kami lang ang nagpo-front, but last other day lang, andun kami sa isang negotiation, nakakita kami ng mainam na lugar, no, sa Sapang Palay, and we negotiate. No, pinag-uusapan namin that yung amount that of course, no, ang lalaki ng hinihingi nila pero yun na nga that nakakaano lang no, makikipag-usap ka, wala ka naman pinagkukunan na parang sigurado but andun ka yung fight mo. Hindi ka umaatras because you know na pinagagawa sa ito ng Diyos. So isang araw bababa na lang namin sa inyo na nandiyan na tayo sa meron tayong Sapang Palay, meron tayong Muson and meron tayo dito sa bandang ito, district water dyan, banda dyan. And we have here, so 5 churches. So sapat na to para maging effective tayo sa sitting ito. Sige, palapakan niyo si Lord. No? Because we have our calling, no, that this church, no, isa sa ating panawagan, we are responsible for this city. Wala akong magagawa. Pagtawanan tayo ng iba. Sino ba kayo? No. Don't underestimate us. No, alam naman yung panawagan namin na magiging gamit kami sa sitting ito pagdating sa spiritual thing. Tama yung title na yan. Pagilagay ako sa title.
No? Pakilagay ako uli para recovering something. Pinahahanap sa atin ng Diyos itong mga taong ito, itong mga pamilyang ito, para dalhin sa kanyang harapan. At that in the end, ito ay magkaroon ng pag-asa sa buhay. Sige, palapakan natin si Lord. And that is our mission. No, kaya hindi tayo natatakot na harapin itong mga 5 kings na to because nakikita natin na kapag hindi natin hinarap yan, ang laki ng mawawala. No? Paano itong mga pamilyang ito na wala ng pag-asa at ito gustong ayusin ng Diyos? Through us. Kaya ginagawa natin ito at bagamat ang laki ng laban pero hindi tayo bumibitaw. Sige, palpakan natin si Lord. No? And that is us. We have our track record. No? Hindi tayo nag-uusap-usap dito na parang plastikan tayo dito. No. Wala tayo mag-usap. Magpaplastikan lang tayo dito. Yung mga nadidinig natin dito ay merong mga nangyayari at lumalakad tayo sa mga sinasabi natin. Sige, palapakan mo sa Lord, no? So, hindi ko alam, but sige, tignan pa natin, sabi dito, yung kings, no, na nasa cave. No? At meron tong pinapahiwatig si Lord at meron tong mensahe. No? So that, in the end, gagawin ito ng Diyos. No? At ang kailangan lang talaga natin ay umalis na tayo sa dating ikaw na wala nang ginawa kundi yung gusto natin puro easy, puro madali, no? Pag mabigat, ayaw ko. So, gusto natin, sabi ko nga, kung ako kinausap ni Lord that time, nung marinig ko si Lord na mag-start ka ng gawain mo sa Star Mall, ako, yung parang, Lord, okay ka lang? Ang bigat niyan, Lord, mag-start ako, mag-isa lang naman ako, wala akong congregation, at saka wala akong pera, Lord. Pwede kong ganun eh. At sabihin, pwede pa dito na lang sa garahe, Lord, sa bahay ko, ito, pwede ko ito buksan. Baka hanggang nasa garahe ako ngayon. But, hindi, Lord, narinig kita. Ang hirap yung pinagagawa mo, pero alam ko, ikaw itong nag-lead sa akin. Sige, Lord, magkikipag-usap ako dyan. Alam niyo yung kwento, no? Ang hirap, no? Harapin mo yung mga 5 kings dyan. Usapang, may pera ka ba? May tao ka ba? Wala lahat. No? Umalis ka dun sa normal. Friends, this is our time, no? Siguro, sinasabi din ni Lord, nandyan yan. Your time to break your routine of normal. Kasi gusto natin puro normal. No, pag may pinagagawa, gusto natin, ito normal, okay to. Ito normal, okay to. No. Ang Diyos nakikipag-usap above normal lagi. Pero ang hinahanap natin, normal. Lord, pinagagawa mo ba ito, Lord? Kaya may pera ako. Hindi ganun. Gawin mo muna bago ka magkaroon ng pera. That is above normal. No? And get out of the box. Ito tayo. Ito si Banito ay wala to. No? Dito nag-ooperate ng normal. Kasi kung normal, wala tayo dito sa Sabano. Alam niyo kung bakit? Bago ako nakipag-usap dito sa Sabano, hiningan ako ng almost 500,000. Wala ako kahit 10,000. Sabi, it's okay. This is our contract. Give us almost 500,000, then go. Sabi ko, Lord, sige, babalikan kita. Lord, I need money. Di tapos. Sabi ni Lord, okay, pirman mo yan. Bibigyan kita ng money. That is not normal. Nakikipagkasundo ka, wala ka naman pera. Pero si Lord, check our record. Dineliver natin sa kanila yung security deposit na hiningi nila. Pero kung wala kang ganong kaisipan, sabi mo, Lord, teka muna. Hindi pwede. Wala tayo dito. Kayo ng mga bago dito, hindi nyo kami makita dito. Hindi tayo magkakakilala. Pero galing ang lahat ng ito, hindi sa normal. Sige, palapakan nyo na lang si Lord, no? Sinasabi ko to, hindi para magyabang sa sarili ko, but sinasabi ko to upang gawin mo din ito sa buhay mo. Ikaw sa bako dito? That in the end, ikaw din ay maka-experience ng mga bagay na yung mga hindi pwede ay nangyayari sa buhay mo. And that is our story. No, because we have our God, no, na yung Diyos na kayang gumawa. Na sabi niya, ang imposible sa tao, sa akin ay posible. Palapakan mo si Lord, no? Hindi ko alam, no? Paano pa tayo natin pinakikinggan si Lord, no? But
Ano sabi ko kanina? No? Yung control, yung conquest. But if you have a conquest, okay, granted, without confronting, there will be no victory. Pwede naman, control mo na, meron ka pang pinupuntahan, pero hindi mo kino-confront yung enemy na humahadlang sa'yo, wala kang victory. Ayaw mong humarap sa kanya at harapin siya ng face-to-face at in the end ay lumalaban ka ng kasama sa Lord, wala kang victory. Dahil nandun ka laging playing safe, pagdating ng enemy, tumatakbo ka, at nasaan yung victory mo? Wala. Bakit? Kung walang fight, walang victory. Kaya pagdating in the end, nahanapan ka ng testimony, sabi mo, wala. At kung bakit ka wala, huwag ka na magtaka. Hindi ka kumukonfront ng enemy. Na yung mga kings na malalaki, hindi ka kumukonfront. No? And that is your problem. Sige, palapakan mo sa Lord. Point number 3, the confront. No? Pakisabi sa katabi mo, confront. No? Sabi ko nga kanina, siguro isa yun sa aking strength. Hindi ako takot. Sorry pwede ko sabihin to sa enemy. You know, that enemy. Hindi mo ako pwedeng dalhin sa takot mo. No? Kumukompronta tayo ng sitwasyon, basta ng mga sitwasyon na puro mga giant, yung mga confrontation, but hinaharap natin yan. No? And I think isa yan sa malaga na dapat meron tayo. No? Umaharap tayo sa anumang usapin. No? Sometimes kung kailangan talagang kailangan gawin mo, no? Usap tayo. No. Pag-usapan natin 'tong mga bagay-bagay na 'to. No? Kinukumpronta natin. Hindi lang naman usap, kundi even the fight. Kung kailangan talagang nandun yung fight, nandun tayo, no? Kung umaharap tayo sa fight, kinukonfront natin ang enemy. No? At isa yan, no, na meron itong si Joshua, kung bakit narating nila yung promised land. No? Most of the time, no, ito yung sabi ko kanina, ang una mong dapat komprontahin, although, of course, no, i-confront natin yung 5 kings, but that sometimes confront yourself. Yan ang malaki mong kaaway, sarili. Na wala na yung ginusto, kundi komportable. No, and then, tumigil ka na nga, kakahanap mo ng komportable mo sa buhay. No? Ayaw mong lumaban ng medyo mabigat, gusto mo lagi, andyan kang magaang. Wala tayong mapupunta niyan, kausapin mo sarili mo. No? So that in the end, komprontahin mo yan. Kasi kung di mo gagawin yan, ay hindi mo makikita malalaking mga bagay. Dahil ang gusto niyan ay magaang. Ayaw yan ang responsibility. Sa malimit na gusto natin deal ay yung laging gusto nating madali. No? Yung maliit at madali na gusto natin kumuha ng malaki. Hindi pwede yun. No? Nag-invest ka ng anong investment mo, yun lang yung return ng investment mo. Hindi ka pwede lumampas dyan. Pag nag-invest ka ng malaki, pumahit ka ng malaki, then, andun yung expectation, yung return ng investment mo, malaki din. So, teka muna. No? Ano ba talaga gusto mo? Malaki? Then, invest. Big. May kausap pa ba ako dito? Because anything you cannot confront, you cannot conquer. Ito tayo, tuloy-tuloy na ako, patapos na ako. 5 minutes, meron pa ako. No? Hindi mo makonfront. Ano pang in-expect mo? Point number 4, the conquering. Sabi ni Joshua, alisin ninyo itong bato. Andyan na siya na nakatakip sa kuweba. Di ba? At kailangan kong harapin itong 5 hari na to. Di ba? Isip-isip ko, ano kaya iniisip ni Joshua? Ano itsura naman to? Putlang-putla, pawis na pawis. Upang angkinin ang kaganapan ng ating tagumpay pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Dapat umabot ka sa punto na makita mo itong 5 hari na ito, putlang-putla sa harapan mo at pawis na pawis at nanginginig pa. Yun eh. At in the end, nandun mong makita yung katotohanan that
now, walang sinong pwedeng magsabi na hindi ako nagtagumpay. Nakita ko ang ebidensya ng mga itsura nito. No? Di ko alam. No? Dito, Joshua chapter 10, verse 25. So it was, sabi, when they brought out those king to Joshua, that Joshua called to all the men of Israel and said to the captain of all men of the war who went with him, sabi niya, come near, put your feet on the necks of these kings. And they draw near and put their feet on their necks. No? So, grabe experience, no? Grabe experience. Sarap lang, no? Yung isang araw, alam mo na yung league ng enemy mo ay ang nandun yung paa mo. Bago ka mag-celebrate. That in the end, pwede mong sabihin that, yes, totoo ang Bible, that I am conqueror. Hirap lang yung makikisabay-sabay lang tayo, no? Naririnig natin, but ang totoo, wala ka naman talagang kinonquer eh. No, pero kapag narinig mo ang Bible that you are more than conquerors, sasabihin mo, yes, I experienced that. No? Iba yung that and the end, ando yung totoong celebration. Hindi mo pinifake yung kwento mo. No? Meron akong preaching, no? Sabi ko nga, stop that. Yung andun ka na lang laging tagapagpalakpak ng mga taong nadidinig mong nagtagumpay. No? Ang hirap na. Yung pumunta ka na doon sa isang katotohanan that ano ka, papayag ka na lang ba tagapagpalakpak na pag meron nagtetestify na nakakarinig ka ng mga victories nila that and then ikaw ang tagapalakpak? Hindi pa pwedeng sabi mo, Lord, pwede ba that next time, Lord, na yung palakpak ko ay para naman sa sarili ko na talaga? Anong gamit ng palakpak mo kung ikaw mismo hindi mo na-experience? No, iba yung ikaw mismo ang nakaka-experience, no? Yung palakpak mo ay talagang nagaganap sa buhay mo. At hindi naman, no, dapat nandun ka sa kaisipan mo na pwede naman, no, that nandun ka nang hindi ka na pumapayag. Ano to? Magiging tagapagpalakpak na lang ba ako ng mga to? Okay naman ako na makikisaya ako dito, but how about me, myself, no? Habang pumapalakpak ako, tinitingnan ko yung sarili ko, wala naman akong ganito. Walang gamit. Yung pwede mo namang i-desire na, Lord, next time pag nagpalakpak ako, pwede ba, Lord, para sa akin naman? Hindi naman masama yun. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Then, celebrate. Di tapos. Anong gamit ng palakpak? And then, sila nag-celebrate. Ikaw uwi sa bahay, nga. Trouble. Pag-isabi sa katabi mo, trouble. Sabi ng Bible, Jesus said, I come to you that you may have life and have it abundantly. Sana to, tapon natin to. Sabi ko nga, namatay ng di man lang hanggang kamatayan, ay nandun pa rin ang kahirapan. Pangit tignan. Matay na lang, doon ang mga spirit ng trouble. So, wag natin yan puntahan. Friends, we are more than conqueror. Tapos na ako. Pastor Marika, halika na. Sabi ng Bible. Hindi ako may sabi niyan. Declared yan ng Bible that we are more than conqueror. That is our future. Dapat yung challenge, tanggap natin yan. At hindi lang tinanggap, pinupuntahan. No? Kaya nga kung balikan mo to, pag tinuloy-tuloy mo yung kwento, hindi lang pinaapak sa liig ni Joshua, itong 5 king, kundi patay na, binitin pa doon sa puno. No? Ano ang gusto nilang mangyari dito? No? Bakit kailangan pa ibitin ito, no? At ipakita sa madla, yun. That in the end, pwedeng statement that warning. Huwag nyo nang gayahin to. Matutulad kayo sa mga to. Pag kami hinarap nyo.
ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. No? Dapat yun yung statement. No? That we are more than conqueror, na ang enemy, malayo ka pa lang, sabi, nakita na natin kung ano pwede gawin yan. No? Dapat meron silang respeto. We are more than conqueror, sabi ng Bible. No? That and then, pwede mong sabihin, we are the champion. Friends, dito yabang. That is our title. At yan ang gusto ng Diyos na ma-experience natin. No, puntahan natin yan. Puntahan mo yan. Pupuntahan natin yan, promise. No, hindi ko alam. Yung prayer ko sa Lord, Lord, ako tanungin mo, Lord, gusto kong makita yung dulo nitong ministry ng In Christ City Church. That in the end, Lord, isang araw makakakuha kami, makita ko na nandyan yung along the highway, prime lot. Lord, nandyan yung establish yung church. At yung ganda no? Yung ganun kang makapag-conquest. Yung, Lord, yung taas ng McDonald na yun, nakikita ng madami. Who is that McDonald? Dapat yung palitan yan, ang pangalan dyan, Jesus! Diba? Bago pumasok sa cities and the end, makikita yung In Christ City Church. Yun eh. Yun yung mga pinaglalaban na andun ka, no? Yung fight mo, kaya pinafight mo kasi meron kang kinoconquest. At ilalaban mo yan. At in the end, alam mo yan. No? Mako-conquer mo yan. At in the end, mamamatay kang champion. Sige, palapakan mo sa Lord. Oh God, hallelujah. Tapos na ako. Point number 5, championship. No? Yung battle mo, hindi na maliliit. Nandun ka sa fight mo that in the end, no, contender lagi. Hindi ka na, sasabihin ng enemy, dito tayo, late niyan, taasan mo, hindi ako lumalaban sa mga pipitsuging fight. Lumalaban ako sa mga champion because that in the end, anyway, I am more than conqueror. Ganda, no? Yung mga ganung statement, no? Na meron dapat. Ganda, malaking tulong sa buhay. Promise, no? Pag kinuha natin to, akin to. No? At in the end, walang pwedeng pumigil sa'yo, no? Harangin ka ng 5 hari dyan o sino man, isasabit ko kayo sa puno pagkatapos. Salamat sa Panginoon. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Friends, ito sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 6. Ito, panahon pa to ni Moses, bago siya namatay, sinabi niya to kay Moses, and then Moses told this to Joshua. Ano sabi niya? Alam niya, napapalitan na siya ni Joshua at narinig niya ang Diyos na hindi mo makikita ang promised land. Makakasama ka dito sa mga mamamatay. Pinasilip lang sa kanya but hindi niya naapakan ang promised land. That in the end, alam niya na kay Joshua ang next yung leadership. Kaya eto, sabi dito, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid to them. For the Lord your God is the one who goes with you. Ito sabi, ito familiar verse, He will not leave you nor forsake you. Oh God, no? Sobra powerful. And then ito, si Joshua na, hawak niya leadership. Binalikan siya uli ni Lord, ng Diyos. Anong sabi sa kanya bago siya tumuloy-tuloy sa fight? Anong sabi sa kanya ng Diyos? Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sabi ng mga Bible scholar, kapag ang Diyos nagsalita ng paulit-ulit, bigyan mo ng atensyon yan, napakalaga niyan. No? At ito, hindi ko alam, ito, inuulit-ulit to sa atin, napakalaga nito. Huwag natin itong baliwalain. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid. Huwag ka matakot sa anumang situation ng mga hari ba yan? 5 kings ba yan? Or mga kung ano-ano? No? Nor be dismayed, for the Lord your God is with you. Kanta, wherever you go. Saan ka man, pupunta, nandun ako.
Sige, palapakan mo si Lord. No? Hindi tayo nag-uusap dito so that in the end, yung strength mo, gagamitin. Kalimutan mo na yung strength mo. Wala kang lakas dyan. But itong kaunin natin, no, sinasabi ng Diyos that wag nating kalimutan, no? Paulit-ulit yan ang sinasabi sa atin to be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yung parang, Lord, teka muna, dito na lang ako, wag dyan. No, sabi ko, wherever you go, nandyan ako. Huwag mo limitahan, huwag mong paikliin, huwag mong baguhin, huwag mong sabihin dito ka lang. Kahit nandun ka sa pangil ng mga tigre, kaya kong pigilan ng mga bibig niya nang huwag kang lapain. Hindi ko alam, no? Ito, last na lang. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, si Paul ay kanyang kinomport, ano ba pwede? Ini-encourage si Timothy. Na po pwede itong si Timothy, nakitaan na rin ni Paul na mabigat na laban ni Timothy. O po pwede si Timothy, nagsusumbong na rin sa kanya, bigat ng dinadaanan ko. Pero nasabi ni Paul, eto, for God has not given us a spirit of fear, but of power. No? Power, nasaan na yung power, no, sa mga Kristiyano? Puro takot eh. Saan yung power? Na, hindi pwede. Huwag mo akong pigilan dyan. Hindi ako natatakot sa'yo. No? Alam ko kung anong meron sa akin. No? Yung power ng Diyos, dala-dala ko. But don't worry, ganda lang kasi sinamahan and of love. Ginagawa mo nang hindi ka nag-orimentado. Yung mga bagay na ginagawa mo out of love, no, nandun ka na mahal mo si Lord so that in the end, mahal mo itong mga tao. And of sound mind. Hindi mo lang to strength, but you have your understanding. Ito, tinuturuan tayo ni Lord. Hindi lang to yung parang, hindi, lakas ko. Lakas mo. Anong gagawin mo sa lakas mo? Wala ka understanding. You need understanding. No wonder you have to listen. Hear the word of God. No? And put it in your heart. And that in the end, ano man yung mga ginagawa mo, hindi ka tsamba-tsamba. You have your wisdom and your understanding, no? Parang gawin mo yung mga plano, mga bagay na yan ay merong kaakibat ng sound mind. Hindi parang, hindi mo alam anong ginagawa mo. So then ay ginusot mo ang buhay mo because of that gawa ng wala man lang understanding. You need to seek from the Lord yung wisdom and understanding. Sige, palapakan mo, sunod, okay na ako. No? At dito yung mga verses na ating binasa, no? At dito, kinukomfort tayo ng Diyos. Oo, alam ng Diyos, sabi ko nga kanina, alam ng Diyos, pagod ka na. Mabigat yung fight mo. But ito yung word na binibitawan niya naman sa'yo, kinukomfort niya tayo. No? Na kinukomfort niya tayo during difficult times. No? Nandiyan ka, o kinukomfort ka ng Diyos. Yung mga uncertainties na hindi mo alam, Lord, hindi ko ito alam, saan na ito papunta, Lord? At walang sigurado dito, Lord. But yes, because we live by faith. No? Pero nandun ang salita ng Diyos na nagsasabi, huwag ka mag-alala. Don't be afraid. No? And karoon ka ng courage. Sige na, okay na ako. Let us stand. Pastor Micah, mawi tayo sa Lord. Pwede pa ba? Kaya mga nakikinig sa amin online, no? Sana ay naging blessing sa inyo yung aming 4 p.m. service. So, sige po, yan nyo pong, sige, tangkilikin nyo po ang site na to. We are in Christ City Church. Dito po kami sa city ng San Jose del Monte, Bulacan. Very near lang kami ng Metro Manila. Boundary po kami. 10 minutes ride, nasa Caloocan kami. 15 minutes, nasa Quezon City. So, di ko alam saan kayo part ng lugar na nandiyan kayo ngayon. But come, no? Gusto namin kayo makilala, no? Na sana ay bigyan nyo kami ng pagkakataon na makilala namin kayo. We have our schedule, no? Pagkatapos nitong aming program, nandyan yung aming schedule and address. And we have our telephone number, Pastor Micah, and our email address. Nandiyan ba?
Telephone number. So, sige po, pwede niyo po kami tawagan. At least, malaman lang namin, maging kagalakan sa amin, na malaman namin na nagiging blessing kami para sa inyo. So, sige, pwede ba palapakan natin si Lord? Awit tayo sa Lord. Hallelujah. Sige po, taas po natin ang ating kamay. Hallelujah. Let's sing to the Lord our God. Let's thank Him for His word for us sa gabing ito. Let's believe in Him. We sing. Oh, I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. Yes, God, you will go before me. You will never leave me. Oh, I am not alone. I am not alone. Come on, church. You will go before me. You will never. Thank you, Lord. I am not alone. Yes, God, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, God. You amaze me. Redeem me. You call me as your own. You amaze me. Redeem me. You call me as your own. You amaze me. Redeem me. You call me as your own. Thank the Lord. You amaze me. Redeem me. You call me as your. I am not alone. Come on. I am not. Our God is with us. Do not fear, church. I am not alone. I am not alone. I am not alone. Come on, lift your hands to the Lord. We believe in you, Jesus. I am not alone. I am not alone. I am not alone. Thank you, Lord. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Thank you, God. Come on, palakpakan muli natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, pwede po ba mas malakas pang palakpak bigay natin sa Panginoon. O Diyos, salamat sa mga salita mo sa gabing ito, Panginoon. Sige, Lord, magsilbi itong aming liwanag, Panginoon, sa daangan na aming tatahakin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, hindi ito mawala sa aming puso't isipan. Lord, maging kwento ito, Panginoon, testimonya ng aming mga buhay. Panginoon, magtitiwala kami sa iyo, O Diyos. Titiwala kami sa iyo, Panginoon. Salamat, God. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan muli natin ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo. In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lively, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won.